Mismong si Senator Robin Padilla naghain sa Korte Suprema ng ikatlong batch ng signature campaign ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang panawagan nila, aksyonan na ang mga petisyon kaugnay sa pagkwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Bring him home! Yan ang sigaw ni Senador Robin Padilla at iba pang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpunta nila sa Korte Suprema. Bit-bit ni Padilla ang dalawang maleta, naglalaman ng mga papel na may pirma ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Ito na ang ikatlong batch ng kanilang signature campaign para ipanawagan na aksyonan ng mga nakabinbin na mga petisyon sa SC kaugnay ng pagkakaaresto ng ICC sa dating Pangulo. Mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom, aming humihiling na Pangulo na Rodrigo Duterte. Kasama pa nila ang isang mascot na aladigong. Present din si dating Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson. Matatanda ang naghain ng habeas corpus petition ang magkakapatid na Duterte para questionin ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC sa pagkakaaresto sa kanilang ama. Sa kabuuan, higit 300,000 raw ang nakalap nilang mga pirma mula sa pinakahuling batch ng signature campaign. Una nilang isinumite sa SC ang mga pirma noong Pebrero kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Tiyempo ang petisyon sa SC sa pagdiriwang ng araw ng Davao nitong Sabado kung saan isinabay na rin ang pagdiriwang ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Dumalo sa okasyon sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Basi Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Malayo pa man ang eleksyon pero tila naging meeting de avance ang pagtitipon. Akong pilion na presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Ilan din sa mga dumating sina dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, Congressman Kiko Barazaga, Congressman Leandro Liviste at Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Kanya-kanya silang hayag ng suporta para sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Upot na lang kita tinitanan kay Sara para sa atong puso. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa. February 18 nang formal na ideklara ni VP Sara ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pero hindi na raw muna niya ito iniisip sa ngayon maging ang impeachment complaints laban sa kanya. Napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. Nagsagawa din ng solidarity walk ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa pag-asang maibabalik pa rin sa bansa si Digo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.